Praise the Lord. God bless you, and beloved preacher, beloved Padre Gini Percanyo. Purihin natin ang Diyos, may namahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating tigilang Diyos. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, tayo po'y sama-sama dumalangin sa ating tigilang Diyos para po sa pag-aaral. Ganyang banal na salita, mami na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Patuloy kami nagpapasalamat, nagpupurit, nagpaparangal, nagdakilas yung naging pangalan, mahal na Panginoon, sa patuloy na kalayaan, pinagkakalob mo sa amin, upang may paabot ng pagkapasalamat, dakilang Ama. Salamat sa paglangis, sa bawat bahagi at yung timbang nagawin mula sa Open MC. Chipusong, solimsong, maging sa mga patutuo sa awiting beloved choir, pag kilos mo sa kalagitnaan, matamis at malang presensya. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, sa pagkalob ng iyong mga anak, maraming salamat. Ikaw patuloy nagpapala. Mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga dakilang pangako, dakilang Diyos. Sa uling bahaging itong pag-aaral sa iyong bulang salita. Siyang malit na lingkod, hindi ako karapat-dapat ni sumambit man lamang yung dakilang pangalan naman sa pag-ayot itong mahina. Ngunit sa masa na ito, mula panalangayang sa mga anak, gamitin mo lamang ako daluyan ng Espiritu ko pala, sa simpleng pangungusap, sa mga kapangyarihan, pag-ibig siyang matag siyang malabi, upang patuloy mapatibay, mapalagaan ng mga pananampalataya. Saan kami nagkulang, nagkamalit, nagkasala, ikaw ng kapatawaran, kaya pagpalain mo kami, patuloy pagkalob sa aming gising na diwa, malapon hanggang sa matapos pag-aral. Pagpalain mo po hanggang sa maabot ng tinig na ito, ang malapay na ng aming ginagawang pagkupuri sa iyo, hindi maging hadlang sa pagtulog, malapay noon sa aming mga kapitbahay, kundi ito maging matamis sa kanilang pakinig dakilang Ama. Pagpalain mo kami sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Minsan namin tinatalian ang lahat ng oras ng hindrance sa Satan, we right now in mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hinahan natin nilang Diyos, may naman, tayo po yung makabalik sa ating mga puan. Yan, pinakamataas na pagkupuri, pagpaparangal, pagdadakila, pagluluwalhat, para lamang sa ating pinakamamalap ng Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. At ganun po ang ating pagbibigyan ng dubli paggalang at respeto sa ating mga magulang sa Panginoon, at ating patuloy na pag-alaala sa mga ginintuan turat aral ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, at kunin po sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na kaya naman po natin makakalimutan, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, at kunin po ang ating patuloy pagbibigay. Paggalang sa lahat ng buong Almeida family, sa lahat ng mga katuwang kabalikat sa pagtaguyod sa banal gawain, mga minamahal, hallelujah sa pangasin natin Lord and Preacher, mga minamahal, isang mapagpalang umaga po o ating gabi sa ating lahat, sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, isang mapagpalang umaga po. Isang gising na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya, hallelujah, sa sandaling ito, tayo po nasa huling yugto na po ng ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal. Ito po ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo po yung magbukas ng ating mga Biblia, mga minamahal, at sama-sama tayong mag-aral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya dito po tayo, mga minamahal, sa unang talata from the book of Galatians chapter 6 verse 5. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Galatia, kapitulo 6, versikulo 5. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Kaya dito po tayo uusad sa ating po pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, ating pamagatan, responsibility o responsibilidad. Amen? Kaya nga ayon po sa talata natin binasa, mga minamahal, ang sabi dito sa talatang ito, sapagkat ang bawat tao ay magpasan ng kanyang sariling pasan. Amen? So, maminamahal, ang sabi maminamahal sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo ay binigyan ng mga responsibilidad at tungkulin na tayo mismo ang may pananagutan. Hindi natin maaaring iasa ang ating mga gawain o ang ating pananampalataya sa iba. Ang mensahe ng talatang ito ay nagsisilbing paalaala na kailangan nating maging masikap sa pagtupad ng ating mga tungkulin. Everybody say amen. Lalo na sa aspeto ng espiritual. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya
Ang Biblia, nagsabi mo mahal, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi natin pwede iasa ang ating po mga sariling kaligtasan kahit kanino. Amen? Kaya, wala yung pinagkaiba mga minamahal sa literal na pagkain ng ating physical. Ang ating mga kaligtasan mga minamahal, tayo mismo. Kaya kahit gaano kagaling ng tagapagluto, mga minamahal, kung hanggang tingin lang tayo, hinanda na ang pagkain, mga minamahal, hallelujah, hindi tayo dadako sa hapagkainan at hindi kakain kahit gaano kasarap, hindi magbibigay sa atin ito ng sustansya sa ating katawan. Everybody say amen. Kailangan tayo mismo ang gagawa upang ating pakanin ang ating po mga katawan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos na ito po ay atin mabigyan importansya ang pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kaya nga ang sabi ito, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, ang pagdadala ng ating mga sariling pasan. Sa talatang ito ay ipinapalalahanan tayo sa mga bawat isa ay may kanya-kanyang hamon sa buhay. Everybody say amen. May hamon sa buhay tayo na kinakailangan natin harapin, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pasan ay maaaring tumutukoy sa ating mga pagsubok, obligasyon o mga desisyon. Bilang mga mananampalataya, may mga bagay na tayo lamang ang dapat humarap. Everybody say amen. At umunawa, maaari tayong makakapagtulungan sa pag-aalaga at pagsuporta sa isa't isa. Ngunit sa dulo nito, tayo pa rin ang may pananagutan sa ating mga sarili. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ito, mga minamahal, pananagutan sa sariling espiritual. Bilang mga anak ng Diyos, hindi natin maaring iasa sa iba ang ating personal na relasyon sa Diyos. Sa pananalangin, pagbasa ng salita ng Diyos, at paggawa ng mabuti, ang ating pananagutan ay buo at tayo ang may hawak nito. Everybody say amen. Ang ating pananampalataya ay kailangan nating ipamuhay. Amen? Na may alin? Na may katapatan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Katapat, malasakit. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa paglaon ng ating po paglilingkod sa ating dakilang Diyos, magkakaiba man ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tungkulin, ngunit pagdating ng araw, tayo din ito ang haharap sa harapan ng ating dakilang Diyos kung paano natin pinagyaman ang bawat ipinagkatiwala sa atin na responsibilidad. Sapagkat bawat isa sa atin, ayon po, sa ating may binigay sa atin na responsibilidad ang mahal na Panginoon ayon sa kakayanan ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin, mayroon ipinagkatiwala ang mahal na Panginoon. Hindi man pari-parihas, kaya nga sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi lahat preacher, hindi lahat choir member, hindi lahat manunugtog, hindi lahat member lamang, mga minamahal. Lahat. Yan ay importante sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat yun ay kinakailangan atin po pagyamanin. Huwag natin isipin, ako'y tagawalis lamang ng chapel. Huwag natin isipin, ako'y tagalinis lamang ng CR. Bawat ating ginagampanan sa gawain ng ating dakilang Diyos ay mahalaga. Magkakaiba lamang ito, pero ito po ay mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi ito, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos.
Masabi dito, pagkakaroon ng disiplina at pagtitiwala. Hindi laging magiging madali ang pagdadala ng sariling pasan. Everybody say amen. Ngunit ang pagyakap sa mga hamon at responsibilidad ay nagtuturo sa atin ng disiplina at lakas ng loob sa bawat hakbang na ating gagawin, maging sa hirap man o sa ginhawa, naway patnubayan na makita at natin ang biyaya ng Diyos at pagpapatuloy tayong magtiwala at hindi niya tayo pababayaan. Hindi kang mag-iisa. Kasama mo pa rin ang mahal na Panginoon. Palakpak. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, sa ating pagtupad ng ating mga tungkulin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang malapanan. Huwag mong isipin, mga minamahal, na nag-iisa tayo. Kung kasama natin ang malapanan, suportado ka ng ating dakilang Diyos habang ginagawa mo ang bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, sa kasunod na talata. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 12, ang talatay 37. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 12, versikulo 37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Everybody say amen. God bless you po sa atin, Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Katandaan natin, mga minamahal, sa bawat atin po, dito po, binibigyan ng pansin dito kung paano tayo, una po, sa ating pananalita, mga minamahal, kinahanglan maging responsable po tayo sa bawat atin po pagsasalita. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. Everybody say amen. Isang bagay na dapat ang mga minamahal, halulipurihin ang ating dakilang Diyos sa atin po mga sarili. Tayo po ang may responsibilidad upang disiplinahin ang ating mga sarili tungkol po sa bawat pagbibitiw ng ating po mga pangungusap. Everybody say amen. Bakit? Ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po sa kasunod na talata, mga binamahal, aklat ni San Mateo pa rin po tayo, 25, ang versikulo ay 14 hanggang 30. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 25, versikulo 14 hanggang 30. Sa 14, sapagkat tulad ng isang tao na nang paroon ng sa ibang lugar ay tinawo ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, ang isa'y 1, sa bawat isa'y ayon sa kanilang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. At tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat, ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito'y ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi,
Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita ng ikay taong mapagmatigas, nagubangapas ka doon sa hindi mo hinahasikan, at nangagaani doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Tatapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Malalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sana sa nagsisipag ngalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroong ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis at ang paggangalit ng mga ngipin. Amen. God bless you sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa talatang ito, mga minamahal na ating binasa, makita natin sa talinghagang ito, mga minamahal, na ito po'y naglalarawan sa ating sitwasyon. Nang mahal na Panginoon, iniwanan tayo pansamantala. Iniwan sa atin ang mga responsibilidad. Unang-una, ang pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Everybody say amen. At pangalawa, yung mga responsibilidad natin, mga tungkulin na ginagampanan ayon sa ating kakayanan. Na kinakailangan natin pagyamanin. Sapagkat pagbalik ng mahal na Panginoon, bawat isa sa atin ay haharap sa ating dakilang Diyos. Hindi pare-parehas ang ating po kakayanan. Amen? Hinalin tulad dito sa mga talento, mga minamahal. Nang sabi dito, mga minamahal, tulad sa isang tao na nang paruroon sa ibang lupain at tinawag ang kanyang mga sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento at ang isa'y ng 2 at ang isa'y isa sa bawat isa ayon sa kanya-kanyang kaya. At siya yumaon at kanyang paglalakbay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, hindi pare-parehas ang ating po pagkatawag. Hindi pare-parehas ang ating mga ginagampanan, pero ito po lahat ay mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Huwag natin isipin ang ating mga sarili, sabi natin, kaya ganito lang naman ang ginagampanan ko, kaya okay lang, gumanap ako, hindi. Huwag po natin lalanglangin ang ating po mga ginagampanan sa gawain. Yan po ay mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Kahit tagapalakpak lang tayo, everybody say amen. Kahit taga-amen lang tayo, taga-praise the Lord, yan po ay mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Na pagdating ng araw, haharap tayo sa ating dakilang Diyos upang magbigay sulit. Kung paano mo pinagyaman ang pagpalakpak, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, paano mo pinagyaman? Yung paglilinis ng chapel, paglilinis ng CR, o ano pa man ang ating ginagampanan, minya lang yung ating ginagampanan, mga minamahal. Hindi po yun ay pwede natin sabihin lang, lahat po yun ay mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos.
Na pagdating ng araw, gaya po ng ating po tinalakay na talata, nang sabi, tumanggap ng 5 talento, ang tumanggap ng 5 talento, ang si pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Everybody say amen. Ito po yung pagyayaman. Habang may desire ka, mga minamahal, hindi po masama magkaroon ng desire sa buhay. Lalo na kung mabubuting mga bagay ang hinahangad mo sa buhay. Everybody say amen. Pero ayon sa ating po kakayanan at sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang sabi gayon din, paraan. Ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng iba pang 2. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ito po yung mga ayaw mag-participate sa gawain ng ating dakilang Diyos. May kakayanan gawin, pero nangingibabaw ang pangit mapakinggan. Pero yung tinatamad tayo, maki-participate sa gawain ng ating dakilang Diyos, parang walang halaga sa atin kahit alam natin may magagawa tayo. Everybody say amen. At sana naman ay wala tayo ganun. Amen po ba? Kung mayroon man, bato-bato sa langit, ang tamaan ay malangit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ito, trabaho lang, walang personalan. Everybody say amen. Kaya dito pong sabi, mga minamahal, datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Amen? Kaya pinapatulog natin yung ating po mga talento. Ayaw natin gamitin para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa 19 pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Kaya sabi niya kay Panginoon, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay. Palakpakan natin ang bukas sa kagalakan ng iyong Panginoon. Everybody say amen. Kaya po mga minamahal, yung mga anak ng Diyos na talagang mga minamahal, habang gumagawa, mga minamahal, pinagyayaman niya yung anumang mayroon nga niyang ginagawa, ang nalulugod ang malapon. Kaya lalong yumayabong ang kanyang buhay espiritual. Purihin ang ating dakilang Diyos. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw ay aliping masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at
nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon palay, ibinigay mo sana ang salapi. Sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tumanggap, tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ng pakinabang. Everybody say amen. Mga minamahal, napakahalaga na wag natin patulugin yung mga bagay na pwede natin magawa. May kakayanan tayo gumawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Sapagkat pagdating ng araw, haharap tayo sa mahal na Panginoon na kung saan magbibigay sulit tayo sa bawat isa natin mga gawa, kung ano yung kakayanan natin na mayroon tayo, alam mo kung ano yung pwede mong gawin sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Maminamahal, amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya muli, ang sabi nga, huwag natin isipin na ganito lang, kaya hindi ito mahalaga. Ang bawat bagay na pwede natin gawin sa harapan ng ating dakilang Diyos, ito po ay mahalaga. At may pakinabang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya, ang sabi, kahit nag-umpisa ka sa maliit na bagay, mga minamahal, kapag nakita ng Diyos na maayos ang pagkagawa mo, pagka-trabaho mo, palaki ng palaki ang ipinagkakatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga naging karanasan, mga minamahal, marami tayong mga nakita na mga tao, mga minamahal, mga Kristiyano. Nang una sila'y nakakilala sa malapon, walang alam, mga minamahal. Kahit umawit, minsan nandun yung busis. Wala doon, wala dito, pero nandyan. Pero katagalan, sumintro din. Amen? Minsan, ni humawak ng instrumento, walang alam. Pero paglaon ng panahon, nagulat ka na lang. Ngayon, tumutugtog na. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng katalinuhan at kakayanan. Basta nandun yung desire ng ating puso, kalakip yung ating pagsisikap. Bibigyan at dadagdagan ng ating kakayanan. Pero ang sabi, mga minamahal, doon po sa ayaw mag-participate, mga minamahal, ayaw kumilos, hindi po malulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ito, at alisin nga ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa, ng nasa Kanya ay aalisin sa Kanya. Amen? Yung wala po tayo gagawin at wala tayong ginagawa. Gusto ng mahal na Panginoon na may gawin tayo para po sa kaluwalhatian ng Kanyang dakilang pangalan. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para pagdating ng araw, pagharap natin sa mahal na Panginoon, kagalakan ng Diyos na mayroon tayo nagawa. Mayroon tayo na accomplish. Everybody say amen. Mayroon tayo na achieve sa ating paglilingkod, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi dito, kapag wala tayo ginawa, mga minamahal, hindi po tayo kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi sa 30, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngalit ng mga ngipin. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. So mga minamahal, hallelujah, kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos maging kapakipakinabang sa Kanyang banal na harapan. Amen? Kaya tinawag tayo sa ganitong paglilingkod upang ang ating buhay ay maging makulay at maging kapakipakinabang. Kaya nang tayo po'y tinawag ng ating dakilang Diyos, sabi natin, wala po tayo kabuluhan ng ating buhay patungo sa pagkapahamak. Larawan ng kawalang pag-asa. Ngunit ngayon, tayo po'y binihisan ng mahal na po na may kabanalan at ang nais ng Diyos magamit tayo sa Kanyang kaluwalhatian.
Huwag natin isipin, no, hindi natin kaya. Sapagkat hindi man natin kaya, pero ang Diyos natin walang bagay na hindi niya magagawa sa atin. Everybody say praise the Lord. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Binibigyan tayo ng malapanoon ng pagkakataon. Magkaroon tayo, mga minamahal, ng responsibilidad sa kanyang banal na harapan. Ang sabi, ayon sa ating makakaya. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi sa kasunod na talata, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamalapan, Lucas 13:6-9. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6-9. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya yung naparoon, humahanap ng bunga niyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga ay sa puno ng igos na ito. At wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya'y sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, datapwat kung hindi ay puputulin mo. Amen. Everybody say amen. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So inaasahan ng mahal na Panginoon na tayo po ay maging mabunga sa ating paglilingkod. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sinalito ulit sa isang punong sabi ito at sinalita niya ang isang talinghaga. Ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoon, humahanap ng bunga niyaon. At wala nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? Datapwat, ang sabi ito mo minamahal, at pagsagot niya at sinabi sa kanyang Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Ay magbunga ay mabuti, datapwat kung hindi ay putulin mo. Mga minamahal, hinihintay ng mahal na Panginoon na tayo po ay maging mabunga. Malala natin sabi ng Biblia, ayaw ng mahal na Panginoon ang bawat isa sa atin ay mapahamak, kundi ang bawat isa ay makapagsisi. Walang kagalakan ang mahal na Panginoon sa kapahamakan ng mga tao, kundi ang gusto niya ay ang tao ay maligtas. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya yung kadahilanan na ang mahal na Panginoon nagkatawang tao, pumarito sa lupa upang turuan ang bawat isa sa atin. Na pagdating ng araw, pagharap natin, hindi tayo mapunta sa kapahamakan, kundi mapunta tayo sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Iniwan ng mahal na Panginoon ang mga lingkod na pabilang sa mga ngaral, mga manggagawa, patungo sa mga mananampalataya. Sa mananampalataya, patungo sa mga tao sa sanlibutan. Tayo po ang gagamitin, instrumento, upang maging kapakipakinabang ang mga taong linalang sa mundong ito. Tayo po yung tagapamagitan upang sila ay madala sa paanan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Pagkatapos natin na ibahagi ang salita ng Diyos, kung hindi sila magbibigay ng pansin at halaga, bahala na ang mahal na Panginoon. Ang importante, nagawa natin ang ating tungkulin. Amen? Sa loob ng gawain ng mahal na Panginoon, ang nagpapalago at nagpapatibay ng ating mga pananampalataya ang mahal na Panginoon.
sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga mangangaral sa kanyang mga salita. Everybody say amen. Sa bawat nagpapahalaga, minamahal, pinagpala sila. Amen? Kaya ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon is sa 2, 3 taon. Kinakailangan nagmamatured na tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Namumuhay na tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inaasahan ng mahal na Panginoon na ikaw ay magpa-participate para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po yung nagkukultivate ng ating pananampalataya. Everybody say amen. Upang maging mabunga ang ating spiritual life. Kaya nga, ang sabi dito mga minamahal, sa 8, kaya nga ang sabi ito, at pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Everybody say amen. Kaya, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ito po yung naggigising, nagmumulat sa ating mga puso't isipan, sa ating mga natutulog na pananampalataya, mga minamahal, upang, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay makagawa ng mga bagay na kapakipakinabang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Ang mga salita ng ating dakilang Diyos nagtuturo sa atin upang tayo po mag-matured at kapag nag-matured ang ating pananampalataya, ito'y nagiging mabunga. Amen? Nagkakaroon tayo ng mga pasanin habang tumatagal ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Habang tayo po nag-matured, maminamal sa gawain ng ating dakilang Diyos, nagkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang pasanin. Amen? Na kung saan, kapag nag-mature na tayo, yung ating mga pasanin, hindi po natin yan basta-basta pinababayaan. Nagiging bahagi na sa ating buhay. Ang ating kagalakan ay ang magawa natin yung ating po mga responsibilidad na ating inaakala na yan po ay ating magagawa. Kaya iyan na po na ang sabi, pagkatapos makultivate, ang sabi mo, hukayang ang buong palibot, kung mamunga, mabuti. Amen? At pagkatapos ay mamunga ay mabuti, datapwat kung hindi, ay putulin mo. Ang may desisyon sa lahat. Amen? Kaya bilang mga tagapangalaga o magsasaka, iyan po ang trabaho, mga minamahal. Mag-cultivate, magpataba, mga minamahal, upang hintayin kung ito po ay magkakaroon ng mabuting resulta. Ito po, mga minamahal, ano po ito? Ng araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sapat lang ang mga salita ng ating dakilang Diyos nga nakakarating sa atin. Kaya mahalaga pagpasok sa kabila, huwag natin hayaan lumabas sa kabila. Kundi lagyan natin ng takip upang bumaba sa ating puso, pag-akyat sa ating utak, magsisirculate sa ating buong pagkatao. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. John chapter 3, verse 18 up to 19. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalang bugtong na anak ng Diyos. Sa 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen. Everybody say amen. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga natin, mga minamahal, ang ating po responsibilidad sa mundong ito ay ang maghayag
sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo po'y gagamitin upang, mga minamahal, sila man ay imulat sa katotohanan. Pero, ang sabi nga, ang sumampalataya, mga minamahal, ang sabi ito, at ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan. Hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na parito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya nga yung mga tao, mga minamahal, na kung saan umiibig talaga sa mahal na Panginoon at gusto nilang liwanag, mga minamahal, kapag dumalo yan sa gawain na anyayahan mo sa gawain ng malapon, habang tinatamaan yan, lalong mga minamahal yan nai-enlighten. Amen? Ang gusto ng liwanag, mga minamahal, kapag nakakita yan ng konting liwanag, hahanapin yon. Dahil gusto na yung liwanag, kahit kaunting naaninalagang sa unahan, makikita yon at susundan niya. Amen. Pero yung ayaw ng liwanag, pag nakakita ng liwanag, magtatago yon. Dahil ayaw maliwanagan. Di ba malinaw ang sabi ng banal na kasulatan? Ang importante, nakarating sa kanila ang salita ng ating dakilang Diyos. Sino ang ginamit? Sino ang gagamitin? Ikaw at ako. Tayong lahat. May kanya-kanya tayong gampanin na dapat natin ito ikilos at dapat nating gawin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang importante, nagawa natin ang ating tungkulin. Amen? Yang sabi ito, at ito ang kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya ang salita ng Diyos minsan masakit talaga. Lalo na kapag direkta tumatama, mga minamahal. Pero gaya natin, nang tayo po'y nag-umpisa, naging baguhan, di ba tinamaan tayo ng salita ng Diyos. Pero habang tinatamaan yung puso natin, lalong nagliliwanag. Naging maliwanag sa atin at unti-unti naiintindihan natin bakit nagkaganito, bakit ganyan. Na yan nag-udyok sa'yo para bumalik-balik ka. Amen po ba? Hanggang sa paglaon ng panahon, natuto ka umibig sa malapon sapagkat yung salita na iyong napapakinggan, mga minamahal, nagmumulat unti-unti, nagbubukas ng inyong espiritual ay na ganito pala, bakit nagkaganito ang buhay ko. Kaya ngayon na nagpatuloy ka, maikumpara mo ang dati mong buhay at sa ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat mulat na ang ating isipan ngayon. Paano tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sa panghuling talata, ang sabi dito sa Romans chapter 12. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 6. At yamang may kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya ng ibinigay sa atin, kung hula ay maghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, muli po, mayroon po tayo mga kakayanan na gawin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga dito, at yamang may mga kaloob na magkakaiba. Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Everybody say amen. At kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ating itutuloy dito sa 7, ang sabi, at kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating ministry sa sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo.
O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay mamigay na may magandang loob. Everybody say amen. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Everybody say amen. Kapuutan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Mga galaks sa pag-asa. Magmatiisin sa kapighatian. Magmatiagain sa panalangin. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal na maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Everybody say amen. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagalak. Makiiyak kayo sa nag-iyak. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na kapakumbabaan. Huwag kayong magpakapantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mangagbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng Diyos o ng lahat ng tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Everybody say amen. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sa ating pagtupad sa hamon ng buhay, marami mga challenges, pero kinakailangan, mga minamahal, tumayo tayo kung alin ang tama. Tumayo tayo kung alam natin saan ang salita ng Diyos, doon tayo tumindig. At hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tapat ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, ang mga talata ay nagpapaalaala sa atin na ang buhay ay may kanya-kanyang pagsubok na hindi maaaring iasa sa iba. Tayo mismo ang dapat magtaguyod ng ating mga pasanin sa buhay. Habang patuloy na umaasa sa lakas na nagmumula sa Diyos. Everybody say amen. Nagutan at pagsisikap ay mga mahalagang sangkap ng tunay na pananampalataya. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, habang ating hinihintay ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, pagyamanin natin ang mga talento na mayroon sa atin. Ang mga responsibilidad na ating tinanggap sa mahal na Panginoon. Pagyamanin natin anuman ang ating katayuan. Nakikita lahat yan ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayong lahat. At tayo po magpasalamat minsan pa sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, minsan pa pagbulay-bulayan natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sa lahat na ipinagkatiwala sa atin ng ating dakilang Diyos, iniwan sa ating mga responsibilidad. Ikaw ang nakakaalam. Ako, ikaw at ako.
kung ano yung mga bagay na magawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit sa ating pinakamalapit noon. At wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Amen. Praise the Lord. Diyos Hallelujah. sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sa'yo. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, Maraming pagsubok aking naranasan. Kahit may lungkot man iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos na kadiliman, lakas niya'y sa sa'yo kung tatawagan mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, Purihin ka, mahal na na Panginoon. hindi pa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Minsan pa. Hallelujah, praise the Lord. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigat pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay hibos ng kadiliman, lakas niya'y sa sa'yo kung tatawagan mo siya. Hallelujah! Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos
sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Hallelujah, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, maraming pagsubok aking nararanasan. Kahit kay lungkot man iyong darama, iyong mga mata ay puno ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi, mga minamahal, sa pagkakataong ito, magkaroon tayo ng pagkakataon na suriin ang ating mga sariling pasan at responsibilidad. Ano ba ang mga bagay na kailangan tayo mismo ang gumawa? May mga aspeto ba ng ating pananampalataya na kinakailangan nating bigyan ng higit na pansin? Naway tayo ay magsikap at magtiwala sa Diyos ng ating mga pasanin ay magdudulot ng mas malalim na pananampalataya at mas matibay na pagkatao. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa pagkakataong ito, ating hinaharap ang panibagong taon ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi natin alam kung anong mga kasunod na mga kaganapan sa ating kapaligiran. Pero sa pagkakaroon natin, mga minamahal, ng pagsisikap na magawa at matupad natin ating mga responsibilidad, may katiyakan tayo, anuman ang maganap sa ating kapaligiran. Tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kahit sa pagharap ng mga pagsubok, pangako ng mahal na Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa mga sandaling ito. Ano man po ang ating mga pangailangan, ipabatid natin sa ating dakilang Diyos. Mga bagay upang lalong maging matibay at maging matatag ang ating pagharap ng ating mga responsibilidad. Tayo po'y sama-sama dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa mga panalangin, pagluhod ng mga tao na iyong lalangisan, patuloy kami, mahal na Panginoon ko, pasalamat
sa iyong mga salita na patuloy nagkapaalaala sa amin kung paano namin pagyayamanin ang aming mga tungkulin, ang aming mga responsibilidad na iyong inatang sa aming mga balikat, dakilang Diyos. Hindi man magkakaparehas ang aming mga ginagawa, panahan, malapan, subalit nabatid namin na lahat ito ay mahalaga sa iyong paningin. Habang aming ito pagyayamanin, walang ibang makikinabang kundi kami rin, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Sapagkat sa ganang amin, wala kami magagawa, mahal na Panginoon, kung hiwalay ka sa akin. Kaya patuloy mo kami gabayang patnubayan, mahal na manatili kami, mahal na Panginoon, sa iyong hallelujah, paggabay at patnubay. Kung kami nagkukulang, nagkakamali at nagkakasala, huwag ipagkait na kami tuwirin, linisin, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan, dakilang Diyos. Tulungan mo kami kapag tagumpay, mahal na Panginoon, ang mga kasangkap ng aming katawan, ginagamit ito, upang minsan kami, mahal na Panginoon, ay malihis, dakilang Ama. Ngunit kahabagan mo kami, dakilang Ama. Huwag ipagkait na kami patuloy, halilinisin, mahal na Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pagtahak ng panibagong na paglilingkod, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami maging matatag at maging matagumpay, mahal na Panginoon. Maging mayabong ang aming spiritual life, dakilang Diyos. Pagpalain mo kami maging mabunga, dakilang Ama. Hallelujah. Sumaamin ang iyong kahabagan. Ipagkalo mo po ang katugunan ng aming mga panalangin. Kalutasan ng aming mga problema, kagalingan ng karamdaman. Hallelujah. Itaas mo ang antas ng aming pamumuhay. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pagpalain mo kami malaban sa araw-araw ng aming buhay, dakilang Diyos. Hallelujah. Alang-alang sa mga pagluhod at panalangin, beloved Pastor, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. According to grace and mercy, bless us, O God. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin yung ating kanang kamay at yung kaliwang kamay sa pati may karamdaman at yung kanang kamay sa ating ulo. Isipin natin ating beloved pastor siyang naglihan sa sabay-sabay natin palayasin lahat ang bumagapag sa ating paglilingkod. Hallelujah. Let us pray. Opo, mapagpala namin Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus through the prayer of our evangelist Jesus Ramida by the power God in the name of Jesus. We command to cast out our sickness and diseases, infirmities, weaknesses, cast out! Cast out in Jesus' name. Sickness be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. Problem in the mighty name of Jesus. Be strong, be humble in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus be blessed. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah, be expression of faith and humility. Let us jump and shout, hallelujah, praise the Lord, from the bottom of our hearts, sabay-sabay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dikiling Diyos. God bless you po, may namahal. At dito po nagtapos ang ating po pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Magandang hating gabi po o madaling araw sa ating lahat. Mga minamahal, we love you so much, but the rest you love more and more. At sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, na ating malagawan tayo po dumako sa ating mga announcement at ang buong Amen. Purihin ang ating mga Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Dante. At sa ating pong napakinggan ng mga salita ng mahal na Panginoon, na ito po mga minamahal, ay sumasalamin sa ating paglakad bilang mananampalataya. Amen. Praise God. Mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sa muli mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Pagpatuloy po natin mga minamahal. Bago tayo dumako sa ating pong mga announcement, tayo po muling maglikom ng ating special of offering, mga minamahal, para maging karagdagan mga minamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. At tayo po magkaisang dumalangin mga minamahal para po sa ating mga special of offering. Praise God. Upang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilat mapagpala po namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon sa muli. Kami po narito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglilikom ng mga special of offering. Pagpalain mo po ito, mahal na Panginoon, basbasan na inyong dakilang kamay, mahal na Panginoon. Ibalik mo po ito ng siksik-liglig at umaapaw. Sawayin mo po, mahal na Panginoon, sa sari-saring mga mananakmal sa lahat ng mga pinagkakakitaan, trabaho, hanap buhay niyo, mga anak. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, lahat yung managi. Ito po sa dalangin namin sa magkapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This I say, he who soweth sparingly, he shall reap also sparingly. And he who soweth bountifully,
so bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, not grudgingly or of necessity. So let him give, not grudgingly or of necessity, or of necessity. So let him give, God loves a cheerful giver, for God loves a cheerful giver. So let him give, not grudgingly, or of necessity, or of necessity. So let him give, God loves a cheerful giver, for God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. Minamahal, Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. At tayo tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Hallelujah. At sa darating na linggo, mga minamahal, mayroon po tayong pananambahan dito sa loob, ganun ding oras, mga minamahal. At yung po mga minamahal na ating special love offering, praise God, mayroon na po tayo mga minamahal na 6,641. At mayroon dito nga mga minamahal na idagdag na 1,470. Ito po yung sobra doon sa pamasahe ng ating mga kapatid, mga minamahal. Idinagdag na lamang po dito mga minamahal at idadagdag pa yung ating nakulikta ngayon mga minamahal. Kaya mayroon po dito mga minamahal na 8,000 plus na SLO mga minamahal. Amen? At doon po sa ating pagtungo mga minamahal sa dako ng Maynila, nagbago po yung schedule. Amen? Isang araw na lamang po mga minamahal. Kaya mababawasan din po yung ating pamasahe. Praise God, magiging 1,000 lang mga minamahal. Amen? Sino po mga minamahal na yung gusto na ito yung special offering natin? Idagdag natin sa pamasahe o gawin na lamang po nating breaking pagdating ng Maynila? Para kahit papaano mga minamahal, kasi hindi naman lahat mga minamahal na tutungo roon ay mayroong magdadala ng pagkain sa kanila. Amen? Kaya doon po mga minamahal sa wala talagang magdadala, praise God, huwag po tayong mahiya na lumapit mga minamahal na humingi ng ating breaking. Kahit papaano, praise God, kasi darating tayo doon mga minamahal, kasi ang alis dito niyan mga minamahal, Sabado ng umaga. Kaya darating yan doon, gabi. Amen? Praise God, yung baon na pagkain, ubos na yan mga minamahal. Mayroong gutom tayo pagdating doon. Pagdating nyo po doon mga minamahal, kahit papaano, malalagyan yung tiyan natin. Amen? At kinabukasan mga minamahal, praise God, kung wala po kayong walang magdadala sa inyo ng pagkain, huwag po tayong mahiya na lumapit. Madali na makakuha mga minamahal yung ating pwesto doon. Amen? Praise God. Kaya huwag po tayong mahiya na lumapit mga minamahal. Kaya itong ating special love offering, ito po yung gagamitin na lahat ng natin mga minamahal na breaking ng galing dito mga minamahal sa salog. Amen? Kaya yung mga minamahal na pamasahin natin, kasi bababa yung upa ng bus mga minamahal. Kasi isang araw na lang. Dati nung isang taon, 50 milyong bus balikan. Hindi po natin alam kung ganun pa rin yung presyo. Kasi nung pumunta po kami sa 2 araw, 65 o 68,000. 65 plus 3,000 doon sa 3 empleyado na kanilang breaking hanggang sa bago mag-uwi ang mga minamahal. Kaya maaring mahigit 50 lang yan mga minamahal, mga 53, ganyan. Kaya 1,000 lang po mga minamahal yung
ating magiging pamasahe. Amen? Kaya kung kayo po mga minamahal may sobra dyan, kung gusto nyo pong kunin, pwede po mga minamahal na kunin nyo yung sobra dyan. Kung hindi naman nyo po kunin mga minamahal, praise God, makatulong doon sa walang-wala, mas maganda pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kaya malinaw po mga minamahal, Pitsa 9 na lamang yung ating gaganaping krusada pagselebrar ng 50-year church anniversary. Amen? Yan po yung message galing po sa ating beloved minister po, Willie James Almeida. Amen? Praise God, hallelujah. At magkakaroon po mga minamahal ng practice ata dito sa darating na ngayong linggo mga minamahal. Sa dako ng Iriga City. Amen? Praise Lord, hallelujah. Huwag nating kaligtaan mga minamahal. Mayroon po tayong radio program, DCMA, mga minamahal, mula Lunes hanggang Sabado. Jesus Miracle Hour mga minamahal, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali mga minamahal, ng hating gabi. Praise God. At pag sa TV4 mga minamahal, yan po, meron dyan every Saturday, 10:30 p.m. hanggang alas 12 ng hating gabi. So baybayan po natin yan, maging sa live broadcast mga minamahal. Praise God, hallelujah, patuloy po tayong sumubaybay mga minamahal. Amen. Kaya hindi tayo mawawala mga minamahal sapagat napakaraming pamamaraan para patuloy po tayo na makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. At maraming naliligtas dyan mga minamahal sa pamamagitan ng mga radio at TV program. Amen. Praise God. Hallelujah. At doon po sa hindi pa nakapagpalista, magpalista po tayo mga minamahal. Praise God. Sa darating po na Sabado, Pitsa 8, ang alis po niyan mga minamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy mga minamahal, maging dito sa ating gagawing sambahan. Paunti-unti po tayong gumagawa mga minamahal para kahit papaano makumpleto, mayari na mga minamahal. Praise God, medyo nagkukulang sa tayo sa materialis kasi mayroon tayong hinuhulugan mga minamahal. Kaya medyo naantala yung iba nating mga gagawin. Amen? Palakpakan po natin. Hallelujah. Katulad nga ng ating napag-aralan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Yung talento na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin, pahalagahan po natin yan. Lahat ng parting ginagawa natin o lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa bahay sambahan, hindi man sa araw ng pananambahan, lahat na yan nakikita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi na banal na kasulatan, lahat ng ginawa ng ating katawan, mga minamahal, yan po'y ipagsusulit natin sa ating mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Sa darating na linggo mga minamahal, agahan po natin, alas 9:30 ang ating umpisa. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po yung maghanda mga minamahal. Mag-aalay pa rin po tayo ng pag-ayuno hanggat maaari mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po yung manalangin na po sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Amen. Narayan po ang number ng ating beloved OP. Praise the Lord. Kopyahin nyo na lamang po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayo na mga minamahal sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, ating beloved co-preacher, Brother Gini, para po sa ating pagtatapos. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po mga manahal manalangin para sa ating pansamantalang pag-iwa-hiwalay sa umagang ito. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na po sa katatapos na banal na gawain na inyo po nilangisan. Magmula sa mga papuring awitin, sa mga patutuo, mahal na Panginoon, sa awitin ng mga beloved choir, at higit sa lahat ang iyong banal na salita namin napakinggan sa gabing ito, mahal na Panginoon, halot minsan pa aming dadalangin, O Diyos, hallelujah, nawa mahal na Panginoon, ito'y tumimo sa mga puso't isipan, aming mapumuhay. Habang kami naghihintay sa pagbabalik, sa aming pag-iwahiwalay, iwala niyo pong bawat sa amin, sabat ang iyong Santong Espiritu, manatiling gabay sa iyong mga anak mo na Panginoon, hallelujah, hatid mo po kami sa iyong pag-uwi, sa aming kanya-kanyang pansamantalang tahanan, mahal na Panginoon, at muli mong ibalik sa mga susunod pang mga gawain. Ito po aming samot panalangin, sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. We love the Lord, but our dear Jesus loves you more.